I feel the sunlight on my face. This green city still reminds me of your face. And the breeze and summer shade surrounding me in memories of that day. Kumpirmado ng mga eksperto, code red na ang nangyayaring pagbabago sa klima sa ating planeta. Hindi Environmental Awareness Month ngayon, hindi rin Eco Week, pero matagal ko nang gustong gumawa ng ganitong klaseng video. Guys, it's been all over the news that 9 years from now ay magkakaroon na tayo ng irreversible effect ng climate change. Yun ay kung hindi mapipigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura, kaya naman layunin ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change na mapanatiling mas mababa sa 1.5 degrees Celsius ang global temperature average. Actually guys, ang irreversible effect ay nakukuha sa carbon dioxide emission na karaniwang major contribution ay big countries such as India, China, America. Halimbawa nun ay deforestation o pagputol ng mga puno and also burning fossil fuels like coal and oil. And paano nga ba tayo naging apektado dito? Guys, pag hindi na napigilan ang irreversible effect, hindi na yun masusolusyonan pa. Yung mga nangyayaring wildfire sa Australia, Brazil at Amazon, mas magiging severe o mas magiging malala pa. At yung kailan lang na nangyaring pagbaha sa China, epekto yun ng climate change. And kung sakaling matunaw ang yelo sa Antarctica, ay magdudulot yun ng pagbaha o paglubong ng isang particular na lugar. Madalas pa naman tayong bahain dito sa Pilipinas, mababa na nga yung drainage natin, puno pa ng basura. Naalala ko, nung nanonood ako ng video sa TED Talk regarding ocean plastic waste, isa sa bansang halimbawa nila na may pinakamalaking contribution ng ocean plastic waste sa mundo ay Pilipinas. So, parang that time yung napanood ko yun, naisip ko lang, wow, bansa ko yun ah. Parang ganito na ba talaga tayo? So, naniniwala ako na bilang isang simpleng individual ay may magagawa tayo kahit sa maliit na bagay lang. Hanggat maaari, we should not patronize single-use plastic. And kung kaya mag-solar panel, then it's much more better. So, I'm going to show you some of little projects na ginawa ko para ma-reduce yung plastic waste. Mangolekta kayo ng mahigit 100 plastic bags o pwede ring plastic labo kung tawagin nila. Pwede ring plastic sa Shopee o Lazada, kaso masyadong matigas yung plastic nila kaya mahirap ganchilyohin. Tapos, gupitin nyo yung dulo at gupitin nyo sila by strips ng 1 inches ang laki. Pag marami na kayong plastic strips ay pagdugtugin nyo siya tulad nito. Gumawa kayo ng malaking roller ng plastic strips para tuloy-tuloy lang sa paggaganchilyo.
Sa handle naman ay bumilang kayo ng 10 butas mula sa dulo. At sa pang-10, doon ako nag-start ng loop para sa handle. Yung wide ng handle ko ay 6 na butas lang or 4.5 inches. Pag natapos nyo na yung both sides ay pagdugtungin nyo na. And ito na yung finished product. Next project naman ay pillow. Guys, yung malaking plastic trash bag ay napuno ko ng mga plastic, promise. Hindi kasi talaga ako mahilig magtapon ng mga plastic. Tinutupi ko siya tapos nilalagay ko sa drawer ko na hindi ginagamit. Lalo na yung mga packages from Shopee and Lazada. Ang kakapal ng plastic nila, so ayaw ko siya ilagay sa basurahan kasi iniisip ko na baka malaking damage sa environment yung magawa nito. So, kapag marami na kayong plastic, ay pire-presuhin nyo siya. Matagal talaga gawin to at nakakapagod pero worth it naman yung final product. Nakuha ko to idea to sa probinsya namin sa Pangasinan. Naalala ko, inaantok ako noon tapos paghiga ko sa unan, ang ingay. Kaya binuksan ko kung ano laman. Puro plastic strip siya. Dati na weirdohan ako ba't ganon yung unan nila. Bata pa kasi ako noon. Yung pala ang galing ng idea nila. And since maingay kapag ginawa siyang strips, ang ginawa ko na lang ay pinira-piraso ko siya. Yung mga plastic. So, maingay pa rin naman pero tolerable naman. And ito na yung final product. So, ayun guys, yung mga DIY na ginawa ko. Ito yung plastic tote bag. And nagamit ko na siya. And nakakatuwa kasi stretchable pala siya. So, ayan. Kita nyo. So, madami na yung malalagay dito. And malaki siya. And mahaba tong strap. And natuwa din ako dito sa ginawa ko unan. Kasi wala lang, at least napakinabangan yung mga plastic na yun. And medyo maingay siya, pero tolerable naman. Kung meron kayong bisita na hindi nyo masyadong type tapos mag-sleep over, ito yung paggamit nyo para maingay. And ayun guys, so nakakatawang isipin na merong kinapuntahan yung mga plastic na yun. Kasi after natin itapon sa basurahan, hindi na natin alam kung saan landfill siya mapupunta, maaring sa drainage or maaring sa ocean. So at least dito napakinabangan pa siya. Ayun lang guys, maliit na bagay lang naman yung nagawa ko. Pero siguro kahit papano ay nakatulong naman siya sa kapaligiran natin. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Meron man akong knowledge na na-share. And yun lang. See you in my next video. And don't forget to like and subscribe.